Dadalo si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nagpasalamat naman ang bise sa mataas niyang trust rating. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Mainit ang pagtanggap kay Vice President Sara Duterte sa campaign rally ng PDP sa Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Dito, nagpasalamat ang bise sa kanyang mataas na trust rating base sa Okta Research. Unang-una, nagtataka ako dahil tumaas ang ratings ko kahit araw-araw ang paninira sa akin at sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin ang taong bayan. Kwento pa ni VP Sara, maayos ang lagay ng kanyang ama habang nakakulong sa International Criminal Court sa The Netherlands at wala pang eksaktong petsa kung kailan siya muling bibisita sa The Hague. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtulong ni VP Sara sa kampanya ng kanilang mga pambato. Naniniwala ang bise na may kinalaman sa kanyang pag-endorso kay Las Piñas Representative Camille Villar kaya gustong paimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water. Umani ng kaliwat kanang reklamo ang water company ng mga Villar dahil sa umano'y hindi magandang serbisyo at mataas na singil. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kabilang din sa pinaghahandaan ng bise ang preliminary investigation sa mga reklamong inciting to sedition at grave threat na isinampa ng NBI kaugnay ng pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin at mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath. Kaugnay naman ng umano'y memo sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin mababalik yung pera na nawala dahil sa korupsyon. Itinanggi na ng Malacanang na totoo ang umano'y memo. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.